Dito sa atin sa Pilipinas, may bahagi ng tren ng MRT na para lamang sa mga kababaihan, matatanda at bata. Sa bansang India, ang buong tren, mga babae lang ang pwedeng sumakay. Lady Special ang tawag sa tren na yan. Layo nitong protektahan ng mga babae na madalas daw nababastos na mga lalaking pasahero. Madalas din daw silang biktima ng snatching sa mga siksikang tren habang lumalaki ang papel sa lipunan ng mga kababaihan sa India. Tumaas naman ang insidente ng karahasan laban sa kanila sa pamagitan ng Lady Special na tren. Mas panatag na raw bumiyahe ang mga kababaihan doon. Pinalawig ng Senado ang Senior Citizens Act para lalo itong mapakinabangan ng mga nakatatanda nating kababayan. Kapag tuloy ang naaprubahan, hindi napapatawa ng 12% IVA ang mga senior citizen. Nakatutok si Rida Reyes. Sa edad na 69 anyos, retiradong pulis at kadalasang sinusumpong ng arthritis, aminado si Mang Antonio na mas hirap siya sa buhay ngayon. Masakit rin daw sa bulsa ang papataas ng papataas na presyo ng mga bilihin ngayon. Buti na lamang daw at meron siyang senior citizens card. Transportation, saka yung mga gamot, malaking bagay o yung... Sa ilalim ng Senior Citizens Law, nakakakuha ang mga tulad niyang senior citizen ng 20% deskwento sa presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Pero dahil sa 12% na IVAT na ipinapatupad sa bansa, halos sa 8% na lang ang nakukuhang deskwento ng mga gaya ni Mang Antonio. Pero nito lamang Lunes, naipasa na sa ikatlong pagdinig ng Senado ang Senate Bill 3561 o Expanded Senior Citizens Act. Layo nitong wag ng patawan ng 12% IVAT ang mga senior citizen. Mararamdaman na ng mga tulad ni Mang Antonio ang buong diskwentong 20% sa mga gamot. Ang Department of Finance at Bureau of Internal Revenue na siyang nangangasiwa sa koleksyon ng buwis, nakikiisa naman daw sa hangarin ni Senador Angara na makatulong sa mga kababayan nating senior citizen. Pero kaysa alisin ng 12% IVAT, bakit hindi na lamang dagdagan ang discount ng senior citizens card? We were suggesting that instead of the 20% discount, which is the current rate, to raise it to 30%. So that this can compensate for the 12% expanded value-added tax. We're trying to see how we can, what if there is a better arrangement which will result in the same effect, no? That can be worked out with Congress. At the same time, this will mitigate or minimize the revenue leakages. Pero ang mga tulad ni Mang Antonio, patuloy na umaasang matutuloy ang panukala magkano man ang diskwentong maibigay. Exempt na lang nila yung senior citizen sa IVAT. Ang lalaking bagay ho yun. Anyway, lahat naman tayo tatanda. These young people would be old someday. So, makikinabang pa rin nila yan. That's a very good law. Mahaba-haba pa raw ang talakayan bago tuluyang maisabatas ang Expanded Senior Citizens Act. Gayunman patuloy pa rin daw na mag-aantabay ang ating mga kababayang senior citizen sa pag-asang makapagbibigay kaginhawahan ang bawat pisong kanilang matitipid mula sa panukalang batas. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras.